Kamusta ho ang dynamics ninyo after? Ang sa atin lang naman, kaya po tayo nakapag-privilege speech ng ganoon. Ang punto ko lamang po, kasi pinapangaralan po tayo about freedom of speech. Oo. Ika nga, yung malayang pagpapahayag. Tama. Sabi ko lang naman doon, walang karapatan po na mag-lecture ka, turuan mo tayo, turuan tayo ng tungkol sa malayang pagpapahayag. Kung wala naman po sa kanilang wala nga pong demokrasya po sa kanila yung malayang pagpapahayag dahil yung magsalita ka po doon ay pinapatahimik Patay ka. ka. Ilan na po bang mga militanteng mga nakulong po doon pa lang sa Hong Kong, nakulong po dahil sa pagsasalita laban po sa Beijing. Yung publisher po ng isang dyaryo na makukulong na rin po, may trial po ngayon. So bawal po magsalita. Ang problema po sa atin, malaya pong pagpapahayag. Hindi po yata nagustuhan ni Ginoong Guo Wei, yung kanila pong spokesperson, bagamat di naman yung ambassador ang nagsasalita, siya po yung nagsasalita. Alam mo ikaw, Guwei? Guwei ba yan? Ikaw, Guwei? Go away! Kung bastos ka dito, go away! Aray ko. Hindi mo naiintindihan yung English? Tagalog, go away! Permiso siguro sa asador na sinisermonan po tayo na wag daw gano'n na gawin yung karikature o yung litrato ng kanilang Pangulo, ganyan i-drawing na galit, na maskulado. Sa totoo lang, Ma'am Connie, Boss Igan, ginagawa naman po natin dito yan, yung ating mga militante, ating mga estudyante, pag may rally po, di ba, sa mga dyaryo, yung mga Sinusunog karikature ng pa, ating mga leader, kung ano-ano mga drawing, parang mga kengkoy, sa mga rally. Aha. Maging rally po yan dyan sa laban sa ibang bansa, sa US Embassy, mga pangulo nila, kung ano-ano pa mga dinodrawing ng militante, nilalagay ng sungay, buntot, nagagalit po ba? Hindi naman, dahil naintindihan po nila na mayroon pong demokrasya sa atin, na may freedom of speech and expression. So, ito lang po, hindi tayo maintindihan. Kaya, sinasabi natin, meron nga, yun ho yung punto ko, meron ho tayo. Nagsalita na naman po kahapon, masasayang lang po ang laway ko, hindi naman nila maintindihan po kung ano po yung freedom of expression, yung democracy, dahil wala po sa kanila, Ma'am Connie. Yes, communist Boss Igan. country. Ano to? Siguro doon na lang din sa issue ng marami rin ho kasing mga Pinoy, di ba, na puna, hindi ba na parang hating-hati ang ating bansa, pati ba naman sa issue nitong West Philippine Sea o ng China. Tama. Ito pong ating Yun lang po talaga ang yun lang po talaga ang problema dito sa atin di ba? Sarili natin bansa, tinatakwil natin Di ba? Wala po tayo naririnig na ibang comment, kundi pagtanggol nyo yung bansa nyo. Hindi nakakarinig pa tayo ng mga hype na Chinese na defender, pro-China defender, umabot na sa mga senador. Grabe, proud na proud pa sila, mga hayop sila. Nakapagsalita na po kami, sige, nagka-ikundi na mamayang hapon, pero siguro we can move on. Tapos siguro, isa pa, pakiusap ko pareho sa lower house and upper chamber. Oo, tama. Kaya ikaw, Cayetano, huwag ka na maggagawa ka pa ng hearing, sayang lang pera natin dyan. Mag-hearing pa daw para mapakinggan bakit naaapi ang China. What the fuck? Seryoso ka, Cayetano? Hihiring pa natin yan? Pwede yung desisyonan yan, iresolusyon kagad, binastos. Binastos ang kapwa senador nyo. Binastos ang mga senador natin. Binastos ang bansa natin. Hihiring mo pa yan? Alatang tuta kayo Aray ko. Paalisin lang natin yung ambassador na bastos. Yun lang naman ang punto ni argumento rito Paalisin natin yung hype na bastos na yan. Yung ibang embahada pag binastos. Ikaw nga tayo, nandun tayo sa China, magsalita ka ng ganyan. Di tapos ka na. Ewan ko lang kung makakauwi ka pa ng buhay. Palitan nyo yung ambassador na yan na bastos. Pangalawa, bagong DDS narrative. Sigurado ba daw? Ayan, natuloy ang pag-iigin ng iringan na yan. Yung mga OFW ay mga OFW sa China ay may cover o may cater daw ng gobyerno pag nawala ng trabaho. Anong kinalaman naman nun? Aray ko. Anong kinalaman nun? Ang bully ang gobyerno ng China. Ang mismong citizen o mga taong bayan ng Chino, mga matituno yan. Mga matitino. Against the government nga sila Dahil komunista. Wala silang magawa Bobo ba kayo? Kailangan nilang mabuhay. Kailangan nilang nandun yung mga empleyado nilang Pinoy. Dahil sa gobyerno, wala silang aasahan sa gobyerno nila doon kundi manguthot. Okay, takot na takot. Halata mo talaga ang mga duwag dito para sa bayan Di ba? Gusto nyo ba lagi na lang tayong pagtatapak-tapakan? Gusto nyo ba lagi na lang tayong bubombahin? Gusto nyo ba lagi na lang tayong gaganyanin? Sinasabi ko nga sa inyo, sa panahon ni Duterte, sumobra laki ng ulo at demonyo ng mga Chinese na yan. Samantalang dati hindi makaubra yan. Hinuhuli pa natin yung mga yan. Hinuhuli natin yan dyan sa may mga Spratly Islands. Hinuhuli natin yan. Kaso binaby ni Duterte. Ano nangyari? Kita mo? Lahat na gusto lumunin. Ngayon meron silang bago, 69 dash line. Gano'n po ba kakupal yan, China? Ganyan. Ano sabi dito? Ito po China Multiversal News Network. Bring home Father Rodrigo Digong Duterte. Aray ko. Tingnan nyo. Meron kasi tayong hindi nalalaman dito.
kung anong pinagmamalaki ng China dito, ng pirmanto ni Digonio. Kita nyo, suportado talaga ng China government etong si Duterte. Dahil po dito yan, ayan o, hindi natin alam kung ano ba talaga nagkapirmahan dyan sa leche na yan. Kaya hindi natin alam ayan mga kaayupan na itong mga Duterte na to, kaya sobra-sobra lakas ng loob Kaya ganyan sila kalakas ng loob dahil itong mga gentleman's agreement na pinirmahan nila na walang nakakaalam sa atin, sila lang mga Duterte, hanggang sa napagtayuan na silang pinangalang eskwela, hanggang sa may pinangalang pampuno, abay tuwan-tuwa yung betlog ni Xi Jinping. Dahil hindi lang po dilang-dila yung betlog, higop na higop! Philippines is very dangerous. This is why China must safeguard South China Sea. Kaya dapat daw po protektahan ng China ang South China Sea o yung West Philippine Sea. Ito po South China Sea, Palawan, Philippine Sea, Benham Rice from his lawlessness. Kita mo? Kanina na rin daw ang Palawan, no? According to the celestial mandate of heaven foretold by the Elder Scrolls during the Cenozoic era of Chinese rule. Pinapakalat po nila ngayon yan. Na yung sabi na suka sa Mindanao, parang pinakapangalat nila, ganun na lahat sa Pilipinas. Nagbabasukan, nag-RPG. Tignan nyo po, ayan po yung kinakampihan ng mga lintik na senador. Ano pa? Eto po. Ito po ang bagong labas ng China ngayon. Magkakaroon daw po ng 69 dust line. Ang masasakop po, mawawala ng Spratly Islands, pati ang Palawan. Kita nyo, wala nang tinira sa atin. Wala nang tinira, 69 dust line. Napakawalang ya talaga ng China. Temporal claim. Time travelers from 2101 sa 2101 daw po reveal expanded 69 dust line including Philippine Sea, claiming historical mandate from the Cenozoic era. Visitors from the future purportedly advised Beijing to expand its maritime claims. The new 69 dust line now encompasses the entirety of Davao City. Sakop na rin daw yung Davao. May matagal yun ang sakop yung Davao. Mga hayop kayo Anak ka ng po. South China Sea, Palawan, the Benham Rice, citing the Elder Scrolls. Kasi pinapaniwalaan ng mga iba dito, yung mga Buddha, di ba yung mga religion nila, Buddhist, yung may mga pinapaniwalaan silang parang Naruto, yung mga scrolls. It's legal proof of ancient Chinese sovereignty. Kita nyo naman po, napakalupit po, tignan nyo naman po, grabe, wala lang matitira sa atin. Ano pa matitira sa atin dyan? Ano matitira sa Pilipinas dyan, kundi kahayupan netong China? Tapos meron pa tayong mga senador na naglalangis sa kabubuan.